Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So una po sa lahat, ako ay nagpapasalamat at kayo ay nanood at nag-subscribe sa aking channel at ngayon ay meron na po akong 3,400. So kahapon ay nasa ano lang yun, 2,988. Tapos nung nag-post ako ng about sa ICC, ayun, maraming nanood at saka marami ang nag-subscribe. So, maraming salamat po. So, ngayon, meron naman tayong pag-uusapan. So, again, galing ito sa English, ita-translate ko sa Tagalog para maintindihan ng lahat. So, kung hindi naiintindihan yung English kasi malalim, at kahit na malalim, kahit marunong tayong magbasa, syempre, iba pa rin yung pagkakaintindi natin. So, ita-translate natin into Tagalog para malaman naman. So, ang aking isi-share sa inyo ay galing po ito sa Associated Press. So, baka yung mga iba dyan na nagko-comment na lang basta-basta at naninirang puri, sabi na fake news daw. Paano yun magiging fake news? Galing naman yun sa isa sa mga media outlet sa labas ng bansa, hindi sa Pilipinas. So, ang Associated Press ay kilalang kilala at sikat at meron silang mga world news, US news, politics, sports, entertainment, at saka merong reporter. Saan naman nakukuha ng mga ganito? So, ito ay totoo, hindi fake news at hindi galing sa akin. Ang sa akin lang ay isinishare ko para malaman ng nakararami, lalong-lalo na yung mga nagbubunid tungkol sa pagkakakulong o pagkaditini kay Pangulong Rodrigo Duterte na nagsasaya sila at nagbubunid. So, i-share naman natin yung mga pangyayari doon, kung ano na ang nangyayari, nabibisaya na po. Kasi, ang kanilang prosecutor ay parang nakarma na. Kasi nga naman, yung taong dinala doon sa The Hague, comment ko lang to, hindi ako reporter, comment lang as citizen, as Pilipino na nagtatax, ganon, na yung pinadala doon, syempre, may ayaw, syempre, may mga taong gusto siya. Dahil nung siya ang presidente, ay maganda yung kanyang ginawa para sa mga taong nagtatrabaho at gumagawa ng kabutihan or kagandahan para sa bayan. Pero para sa mga taong gumagawa ng masama, syempre, ayaw ninyo. At yung iba, sinasabi na kriminal, mamamatay tao, bakit meron ba kayong ebidensya na siya talaga ang pumatay, siya talaga ang kumitil sa buhay? Yung kanyang ginawa na pagtukhang ay nasa batas yun, isang ordinansa yun, ginawa yun para protektahan ang mga ordinaryong tao. Bakit gusto nyo yung mga naririnig nyo ngayon na nakaupo ka lang tapos bigla babarilin ka, yan ang gusto nyo. Tapos naglalakad ka lang tapos isang mga bata tapos mga babae riripin, yan ang gusto nyo. Tapos kikidnapin, yan ang gusto nyo. Nung una hindi yun nangyayari, wala. Ang nangyayari nun, natukhang ang isang adik, nahuli ang isang mamamatay tao, ganon. So, tingnan natin kung ano ang nangyari. Ito, karma. Karma is at its best. So, ito na yon. Kasi ayaw yung maniwala Kayo kasi, sabi dito, Trump sanctions on ICC prosecutor have halted tribunal's work. Hindi natin yung mga may pinag-aralan dyan, siyempre naintindihan nyo. Paano naman yung mga wala, yung mga kunti lang pinag-aralan? So, ayun, gagawin nating Tagalog para maintindihan. So, dito, sabi sa Tagalog, ang mga parusa ni Trump sa ICC prosecutor ay nagpahinto sa trabaho ng tribunal. Ngayon, ang tanong, kung mahihinto ang pagtatrabaho nila sa tribunal, paano makakauwi si Tatay Digong sa Pilipinas? Paano siya makakabalik ng Pilipinas? So, kayo ang sasagot niyan, sila ang sasagot niyan. Sino ang nagsulat? Baka sabihin fake news, ha? Ang nagsulat ay si Molly Quell. Molly, M-O-L-L-Y, Q-U-E-L-L. Kailan sinulat? Alas 4:26 ng hapon ng kahapon, Mayo 15, 2025. So, ito yon ibinahagi. Sinabi nila na The Hague, Netherlands, ang punong taga-usig ng International Criminal Court ay nawalan ng access sa kanyang email at ang kanyang mga bank account ay na-freeze. Na-freeze. Diba sinasabi nyo na yung mga asset, yung mga bahay ni Pangulong Duterte ay ipa-close? So ngayon, sino ang nakarma? O diba? Sabi pa ni Jamagno,
pikat, merisi, merisi, merisi. To, dito. Sinabihan ang mga kawani ng Amerikanong korte na nakabase sa Hague na kung maglalakbay sila sa US, nanganganib silang aristuhin. Klaro yan ha. Nanganganib sila. Hindi ako nagsabi. Translate ko lang. Siyempre kung marunong mag-google si Dan Fernandez, siyempre marunong hindi nga ako. Ganon. Ito. Ang ilang mga non-government na organisasyon ay tumigil sa pakikipagtulungan sa ICC at ang mga pinuno ng isa ay hindi man lang tumugon sa mga email mula sa mga opisyal ng hukuman. Ngayon. So, ano nang mangyayari kay Bangorgs? Kasi siya yung nagpadala doon sa ICC. So, ibig sabihin ba na pwede rin siyang hulihin? Bahala kayo dyan. Ito pa. Ilan lamang iyan sa mga hadlang na kinakaharap ng mga kawani ng korte mula noong pinatawan ni US President Donald Trump noong Pebrero ang mga parusa sa punong taga-usig nito, si Karim Khan, o sikat na sikat si Karim Khan. Pagkatapos nito, meron pa akong idadagdag kung ano na ang nangyari kay Karim Khan. Kasi dito pa lang, hindi na na mabuksan ang kanyang emails. So, syempre, wala na dong ang magbubukas nun yung mga nakakaalam o kung sino man yung nagpa-close para makita dun yung mga conversation o ganon. Malalaman, ganon. Tapos, yung kanyang mga ari-arian ay freeze na rin. Sabi na, pikat, merisi, merisi, merisi. See? Ayon sa mga panayam sa kasalukuyan at dating mga opisyal ng ICC, mga internasyonal na abogado at mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ang mga parusa ay pipigilan ang mga biktima na makakuha ng akses sa hustisya, sabi ni Liz Evanson, International Justice Director sa Human Rights Watch. So ito ngayon, umiiyak sila dahil sa ginawa ni Trump na papasara, ayun, hindi na makakuha ng hustisya ang mga nangangailangan ng hustisya. Ganon. So, dito, see? Kasi nga, umaabuso kasi sila Bakit ba ipina-freeze? Dahil nga, yung si Netanyahu at saka si Gallant, yung kanyang chief of staff sa kanyang kasundaluhan, ay pinadalhan ng warrant of arrest. Hindi nga sila miyembro. So, yun. Ito. Pinahintulutan ni Trump ang korte matapos ang isang panel ng mahukom ng ICC noong Nobyembre ay nagpalabas ng mga warrant of arrest para sa punong ministro ng Israel na si Benjamin. Yun yung sinasabi ko. Na si Benjamin Netanyahu at sa kanyang dating ministro ng depensa na si Yoav Gallant. So, gaya din ito sa kay Tatay Digong, kay Tatay Diggs. So, siya yung inaristo, dinala sa ICC kasi nakipag-cooperate ang ating gobyerno, sila mismo ang nagdala, at saka yung kanyang mga chief of staff or chief of police, kagaya nila Albayalde, nila Bato, so yun silang isusunod. Sa kanila naman sa Israel, dalawa lang. Okay, so dito sinasabi na napag-alaman ng mga hukom na may dahilan upang maniwala na ang mag-asawa ay maaaring nakagawa ng mga krimen sa digmaan sa pamagitan ng paghihigpit sa humanitarian. Bakit mag-asawa ang nakalagay? Hindi mag-asawa. Yung si Gallant at saka si Benjamin Netanyahu, Benjamin. Okay, mag-asawa sabi dito sa translation, wala talaga. Sa pamagitan ng paghihigpit sa humanitarian aid at sadyang pag-target sa mga civilian sa kampanya ng Israel laban sa Hamas sa Gaza. So kung nanonood kayo sa nangyari sa between Israel and Gaza and Hamas, malalaman nyo. At siyempre kayo, gusto nyo sa kabila, tapos yung iba, gusto din sa kabila, nasa sa inyo na yan. So, mga singil na itinatanggi ng mga opisyal ng Israel. Singil, bakit singil? Dito, ang mga tauhan at kaalyado ng ICC ay nagsabi na ang mga parusa ay nagpahirap sa tribunal na magsagawa ng mga pangunahing gawain, lalo na ang paghahanap ng hustisya para sa biktima ng mga krimen sa digmaan o genocide. Wala namang digmaan sa Pilipinas. Ang may digmaan sa Israel at saka sa
Gaza versus sa Hamas. So, bakit si Pangulong Duterte ay napunta ron? Kaya ito din ang isa sa tinatanong ko. Bakit ganun? Hindi pa nalilitis, hindi pa nagkakaso, bakit nakakulong na? Paano na lang kung yun ay tawag nito, not guilty? Paano na lang kung walang kasalanan tapos yung buhay niya na nandun siya sa loob? Ano ang gagawin? So, yun ang matatawag natin na unti-unti na silang nakakarma. Imagine, trabahante ka ng ICC, pag bumalik ka ng US, dahil maraming mga US citizen ang nagtatrabaho dyan sa ICC, pag nagpunta sila sa Amerika, pag umuwi sila ng Amerika, sila ay aarestuhin. Ano yan? So, saan sila pupunta? Diyan na lang sa the Netherlands, diyan sa The Hague. Hala, ano na ang nangyayari? Hindi na natin alam. Dahil kasi yan sa dahil kasi ang ICC ay yun, nakikialam kasi sa mga gawain ng ibang bansa. So okay lang siguro pakialaman sa Africa kasi magulo nga naman. Bakit nakialam sa Pilipinas na meron naman tayong soberenya? Dapat si Pangulong Duterte doon na lang yan siya kinulong. Tapos ayon sabi ng iba, hindi makukulong doon kasi walang hustisya. Hindi naman kayo nagsampa. Bakit? Natatakot. Bakit kaya natatakot? Meron naman tayong gobyerno, di ba? Sabi ni Pangulong Duterte ay willing naman siya. Kayo kasi inunahan niyo ko ngayon. Unti-unting nahuhubaran at unti-unting nakakarma ang mga tao na nasa likod ng pagdukot or pagkidnap kay Pangulong Duterte. So magagalit kayo sa akin dahil sinabi kong pagkidnap or pagdukot. Ganun yun kasi paano minabilis hindi lang naman ako nagsabi, pati din naman sila BP Sara. So yun lang yun. Ang masasabi ko is karma is at its best. So, bye-bye. Thank you for watching.